Welcome to Donmar TV News Channel. Solicitor General Jose Calida naman, binanata ng grupo ng mga abogado sa umano'y pagpilit sa dalawang AITA para pumirma ng dokumento para sa kanilang petisyon laban sa Anti-Terror Act. Una rito nga dito sa pagpapatuloy ng oral argument ay kinumpirma mismo ni Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta na ibinasura nila itong petition for intervention ng dalawang katutubong AITA. Noong Pebrero 2 kasabay ng unang oral argument laban sa naturang batas ay naghain ang dalawang katutubo ng petisyon dahil ginamit umano ng mga otoridad ang bagong batas sa pag-aresto sa kanila at kabilang sa nakahaing kaso pa rin sa Korte sa Zambales. Sa pagsisimula ng oral argument ng Korte Suprema ay sinabi ni Peralta na unanimous o lahat ng mamaestrado ang pumabor na ibasura itong naturang petisyon. Ginawa ni Peralta itong statement matapos sa maglatag ng manifestation si Solicitor General Jose Calida laban sa naturang petisyon. Sa pahayag ni Calida, umatras na umano ang dalawang AITA sa petisyon at pinilit lamang umano sila ng mga abogado ng National Union of People's Lawyer na pumirma sa naturang dokumento. Darito naman itong bahagi ng pahayag ni Solgen Calida at ni Chief Justice Diosdado Peralta. In addition to the video clip, Gurong and Ramos executed a pinagsamang salaysay ng pag-uurong, stating as follows. In number 2, ayaw po naming pirmahan ang mga dokumento referring to the petition in intervention. Napilitan na rin kaming pumirma. Binigyan po kami ng 1,000 at hatiin daw po namin. In number 5 of that salaysay says, sinabihan pa nga ako na di ka ba naawa sa abogada? Galing pa siya sa Manila para papirmahin ka lang. Unquote. In paragraph 6 says, nakiusap din ako na sana lubayan niyo ang magulang ko. Number 11, aming inuurong ang petition and intervention na aming napirmahan sa kadahilanang hindi bukal sa aming puso at kapasyahan ang pagpirma. Ito, Aljo, ipinagpatuloy ng Korte Suprema ang oral argument sa 37 petisyon laban sa Anti-Terrorism Act of 2020. Next, tanong nila, ha? O, tanong ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa mga petitioner. Anong mangyayari kung walang anti-terror law sa bansa? Ang detalye sa ulat ni Kenneth Paciente. Maganda ito. Tingnan nyo, ha? Naku! Matapos isa-isahin ng mga teroristang pag-atake sa bansa, pinakahuli na ang kambal na pagsabog sa Hulo-Sulu noong August 2020, tanong ni Associate Justice Marvic Leonen, ano ang mangyayari kung walang sariling batas laban sa terorismo ang Pilipinas? Naungkat ito sa gitna ng pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng anti-terrorism law. Do you think that we will become a safe haven? That is correct, Your Honor. Yes, because they will not be able to go to our neighboring countries like Malaysia, they have very strict rules, or Singapore, or even Indonesia for that matter. Then they will actually use the hinterlands or our places in Mindanao. Pangamba ni Leonen, kung wala tayong batas laban sa terorismo, maaaring maging training ground ang Pilipinas ng mga bomber na maaaring maghasik ng pag-atake sa iba't ibang bansa. Sa kanya namang pagtatanong kay Attorney Nery Colmenares, natalakay ang surveillance o paniniktik sa mga pinaghihinala ang mga terorista na sa ilalim daw ng Bill of Rights ay maaaring payagan kung may kaakibat na batas, kung ito ay utos ng korte at kung kinakailangan para sa public safety. Hindi rin umano inalis sa ilalim ng anti-terrorism law ang karapatan na maghain ng habeas corpus petition ang mga pinaghihinalaang terorista na maaaresto ng walang warrant. Kanina ay ibinahagi rin ni Solicitor General Jose Calida na iniurong na ng dalawang AITA ang kanilang inihaing petition in intervention. Ang dalawang AITA na ito ang unang mga individual na nakasuhan sa ilalim ng ATL. Ayon kay Calida, nagbigay ang dalawa ng pinagsamang salaysay at sinabing napilitan lamang silang pirmahan ng mga dokumento matapos suhulan ng 1,000 piso. Aming inuurong ang petition and intervention na aming napirmahan sa kadahilanang hindi bukal sa aming puso at kapasyahan ang pagpirma. Giit naman ni Attorney. Ito yung yung nag-file ng mga AITA na keso daw ito sa anti-terrorism bill, di ba? Na keso pinapawalang visa or something. Itong AITA na to, sinabi na pinilit lang silang pumirma. Grabe yung ugali talaga ng mga makakaliwang grupo, no? Pinilit lang silang pumirma,
para sa halagang 1,000. Hindi ko na mamasisi yung ETA kasi siyempre sa pera din kailangan din, di ba? Kaya lang sabi ko nga, kawawa naman din yung ETA ngayon. Buti at least inamin nila na sila ay pumirma dahil pinilit. Baka inipit pa. O, hindi lang pinilit, baka inipit pa. Ni Nery Colmenares, isa sa mga abogado ng mga petitioner, imposible na pilitin nilang pumirma sa dokumento ang dalawang AITA, gayong nasa loob sila ng PNP premises. In the first place, Your Honor, we are not aware of this latest development, but it's really strange why lawyers can force a detainee inside a PNP camp. Kaugnay naman yan, inanunsyo ni Chief Justice Diosdado Peralta na hindi kinatigan ng mga mahistrado ang petition in intervention ng dalawang AITA. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Ayon. So, ayan na, lumalabas na talaga ho ang actually ganda nangyayari dito sa oral argument na ito. Kung gusto ninyong makita yung buong kwento niyan, ako hindi ako magmamagaling diyan, di man ako abogado. Pwede yun yung puntahan ng page ni Attorney Trixie, yung Luminous. Diyan pinapaliwanag yung mga ni Attorney Trixie, yung mga nangyayaring oral argument diyan. Pero ang pinaka-summary ho na nangyayari diyan sa oral argument lagi hong tablado. Lagi hong sunog. Lagi hong barado ang mga uma-against dyan sa anti-terrorism law na yan. Lagi ho silang napapahiya. Alam nyo kasi, yung mga sinasabi nitong mga against sa anti-terrorism law na ito, maaaring nakakaloko sila ng mga mga pawok, maaaring nakakaloko sila ng mga estudyante, maaaring nakakaloko sila ng mga artista, pero pagdating sa mga huwes o mga judge, etong mga, lalo na ho itong Supreme Court, hindi ho nila maloloko yan, mga matatalino ho yan. Hindi ho yan yung basta lang makapagbigay ng opinion katulad nila Palsis, hindi ho ganyan yung mga abogadong ganyan, mga judge ho yan ng mga matatalino. Alam mo niyan kung kayo yung nagsisinungaling o dinadaan nyo lang sa propaganda. Kasi tingnan mo, yung mga sinasabi nila na wala na yung mga, wala nang karapatan, yung mga matuturing na terorista, hindi naman pala totoo. So diyan pa lang medyo sunog na sila. Kaya kawawa talaga. Kawawa ho. Kawawa ho yung mga galing-galingan. O, di ba? Kawawa ho yung mga dunung-dunungan na mga abogado. Kung naloloko nila yung mga aktivista, yung mga makakaliwang grupo, yung mga kulang sa arugang mga aktivista, kung naloloko kayo, hindi ho yung mga judge dyan, hindi nyo maloloko yan. Opo, kasi sila, yun lang po yung nararamdaman namin na makakatulong sa amin po. Ng bayaw kasi kapag sa pagtingin ko po, kahit inyong feel po, kasi parang lumalala po yung kaso na parang binibigat din po kasi. Kasi sa pagkagaya ng bayaw ko dahil wala po kaming kakayaan, kahit kayo siguro makita niyo na bakit gano'n ang pagtingin ng impel sa mga katutubo. Ang lupit. Kasi dahil kaming bayaw ko, dahil wala naman po kaming alam sa ganun, nagtataka rin po kami. Di nga namin alam kung saan namin ilalagay yung sarili namin. Din ng inyong PL na magtulong sa atin. Parang nasa gitna pa rin kami ng encounter eh. Di namin alam kung saan kami kasi mamaya-maya may dumating na naman na nag-iimbestiga, mamaya-maya dumating na naman na nag-iimbestiga, mamaya-maya darating na naman. Hanggang sa makukulitan na nga kami, parang gusto ko nang sabihin na ayoko nang parang gusto ko nang parang ayaw ko nang magpa-imbestiga. Yun nga yung parang na rin ako. Tapos kapag nagkamali ka pa, pwede mo pa ikapaamak yun. Tama po yan. Tapos yun na po yung sinasabi ko rin po sa kanila na kami na nga yung taong nasa gitna nyo na naiipit eh. Katapos palagi nyo na lang iniimbestigan kami na dumarating na rin. Basta na lang kami dumarating na mag-iimbestiga.
Bali, dito po sa affidavit na binasa ko, willing po ba kayo o taos puso po ba kayong pipirma dito sa affidavit na to na pinaliwanag ko kanina isa-isa? Oo, Naintindihan niyo po ba? So, yun po yung nilalaman lang nito kasi base dun sa sinabi nga ni attorney kanina, base dun sa mga pag-uusap nyo at yung mga kagustuhan yung nangyari. So, yung pinakabuod lang naman yan, ang parang ninanais nyo na ang maging abogado nyo para sa inyong kaso ay magmumula na sa Public Attorney's Office at sa NCIP. So yun lang po, sana naiintindihan niyo po yan. Pinaliwanag lang po namin para hindi kayo bulag dun sa nilalaman ng ating affidavit. Bali ho ngayon po Huwebes, February 4, 2021. Ngayon niyo po pipirmahan to or gusto niyo nang mamaya po pirmahan muna or pag-aralan? Ano po ba? Para ngayon na natin pero kung kayong katanungan. May katanungan po kayo. Idagdag. Idagdag, palitan. Ano ba? Wala na po akong katanungan at wala na po akong gustong palitan. Basta Ikaw, Kuya Japet? Katanungan ko lang po, sir. Saka ma'am, yung ano po yung... Halimbawa po kung sila, sir, na kung CIP na yung awak ng kaso na yun po, ang iling lang namin po, wala na pong ibang pumapasok po dito mag-investiga po. So, ang gusto niya lang po dagdag dito, wala nang papasok, tama po? Kasi kapag, halimbawa ngayon, kapag natapos na naman po kapag sila na sir na awak na naman po, baka iba na naman po yung... Pumunta. Opo, sir. So, kahilingan niyo po yun? Yun lang po yung iling namin kung sino po yung awak ng kaso namin. Hindi nga namin alam hanggat nandito kami. Baka hanggat nandito kami sa loob ng kulungan, maraming nag-iimbestiga na dumarating. Ganito, galing kami ng ganito. Parang pagtingin ko lang doon sa pangungulungan namin ng bayo ko, parang sila na nga yung tutulong sa amin, parang sila pa yung nagpapairap sa amin sa kulungan. So, yung kahilingan mo, Sir Japper, na kapag pumirma na kayo dito, ang kahilingan niya, wala na sanang iba pang pumunta na yung parang mag-a-assist sa inyo legally. Tama po ba? Ikaw, Sir Junior, ganun din po ba kahilingan niyo din po yan? Opo, sir. Na idagdag po natin sa nilalaman na inyong atin dito. Sabihin po natin kay attorney. Okay na? Okay na yan? Okay na yan? May papalitan ka bang date? May date na papalitan mo? So, itagdag natin. Ito, kaya nga, nilagay po ito to yan. Para i-dagdag natin. Kahilingan lang nila, baka tayo attorney na, para sa... Ilagay namin yan. Actually, kasi... Saka yung date lang naman ang may mali yata kanila. Pwede bang makita kami yan? Para i-edit namin ito, ilagdag namin. Pero may sinabi naman ako dito sa huli eh.